Ang pinuno ng China na si Xi Jinping na namumuno din sa Central Military Commission ay humiling sa mga opisyal na tumulong na pabilisin ang pagbabago ng PLA sa isang modernong puwersang panlabanan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na nakatuon sa tunay na labanan at pagpapatibay ng mga makabagong konsepto ng pakikipagdigma. Sa totoo lang, no? Kasi nauuga na sila, umbaga parang shaken na sila doon sa ginagawang balikatan exercise dito sa Pilipinas, mga utol, at saka yung pagdating ng puwersa ng Amerika dito sa ating bansa at sa South China Sea. So, pero hindi ko maintindihan, hindi ko talaga lubusang maintindihan sa kanilang mga utol. Bakit pilit nilang iginigiit yung soberanya o yung mga teritoryo na hindi naman kanila? Okay, maiintindihan ko sila sa Taiwan, yung sa One China policy na gusto nilang kugbubin talaga ang Taiwan kahit na gusto ng Taiwan maging independence na. Pero yung pagkuha nila ng mga isla dyan sa Spratly Islands at yung pagkamkam nila, pilit nilang pagkamkam ng Scarborough Shoal, yung mga bahagi, yung mga teritoryo na ayon sa batas, sa international law ay sa Pilipinas, yun ang hindi ko maintindihan sa kanila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Actually, mga utol, meron tayong dalawang topic sa ating featured video. Totoo nga bang todo-todo na ang paghahanda ng puwersang militar ng China upang umatake? At totoo nga ba na aatake na sila? At ito pa ang isa, yung jungle survival training sa Pilipinas nga ba talaga na-discover? Yan po ang ating aalamin, mga utol, mula kay John Reps. Yan, subscribe niya mga utol. Like nyo na rin yung video. Kaganda talaga rin ang topic nito, John Reps. Game na, alamin na natin. Simula pa lang, Breaking news! Chinese President Xi Jinping kinausap na ang mga sundalo nito upang maghanda at resolbahin ang mga kakulangan sa hukbo, mga pagsasanay at pagpapatibay ng mga makabagong konsepto sa pakikipagdigma. Ilan lang yan. Naghahanda na nga ba talaga ang China sa digmaan? Alamin natin yan mamaya. At sa balikatan exercise update naman ay atin na namang mapapanood ang iba't ibang mga training ngayon. At para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. John Reps, mga utol, pakisubscribe na lang. Napanood na natin ang iba't ibang mga klase ng pagsasanay na ginagawa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ngayon naman ay panibagong training na naman ang ating mapapanood. Isang training na nadiskubre sa Pilipinas at kumalat na sa buong mundo. Ang pagsasanay na ito ay tinatawag na Bilateral Jungle Survival Training. Isang training na mahalagang matutunan ng mga sundalo. Matuto kung paano mabuhay sa kagubatan, manghuli ng mga hayop para may makain. Kasama na dito kung paano ka makagawa ng apoy at makagawa ng masisilungan o pahingahan. Nagsimula ito noong huling bahagi ng 1960s nang bumisita ang mga Amerikano sa Subic Base sa Pilipinas. Doon natagpuan nila ang isang grupo ng mga katutubo na tinatawag na Aita. Nagtanong ang mga Amerikano kung paano sila mabubuhay sa kagubatan gamit lamang ang kanilang mga bolo. At doon nalaman ng mga Amerikano na ito ay mahalaga upang mabuhay sa paparating na digmaan. Kaya naman pinag-aralan nila ang mga primitive na paraan ng Aita. At sa panahon ng digmaan sa Vietnam, ang hukbo na sumailalim sa jungle survival na pagsasanay ay nahuli ng mga Vietnamese. Hindi nagtagal, nakatakas sila ngunit hindi sila makatawag ng tulong. Kaya nagpasya silang magtago sa kagubatan. Kinakailangan nilang manatili doon ng ilang linggo. At ang mga kasanayang natutunan nila mula sa Aita ang tanging nagpapanatili sa kanilang buhay. At nang sa wakas ay nakauwi na sila, ginawa ng mga Amerikano noon na mandatory. Ang lahat na hukbo ay dapat dumaan sa Jungle Survival Training. Kaya ipinanganak ang Jungle Environment Survival Training o JESCAM sa Subic. Ito yan mga utol.
matigil ko lang, no? 1960s pa itinatag yung GEST o yung Jungle Environmental Survival Training. Pero hindi po natin, ito yan mga utol para makita nyo lang. GEST Camp in Subic, okay? Founded in the 1960s, okay? Jungle Environmental Survival Training Camp, otherwise called GEST Camp. Yan mga utol. So, pwede rin ang mga civilian. So, mga civilian din ang tinuturuan dito. Yan po, para makita nyo lamang. Ayan. Established 1960s. Okay? So, pero hindi natin pwedeng sabihin na ang jungle survival training ay sa Pilipinas na diskubre. Kasi as primitive as nung mga panahon pa ng mga tribo-tribo, ng mga panahon na ang hawak ng mga tao, ang armas ng mga tao, yung mga sibat at pana pa lamang, kahit saang lugar halos, lalong-lalo na may mga jungles, ginagamit na yan. Okay? Sa Europe, sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na sa Amazon. 'Di ba mga utol? Yung mga primitive people. So, hindi natin pwedeng sabihin ang jungle survival training ay sa Pilipinas, pero yung survival training na ito, tingin ko, pinakauna na ito, yung 1960s. Kasi meron talaga tayong survival training camp. Okay? So, ewan ko pa kung meron, alam ko meron sa ibang bansa, pero palagay ko, isa to sa mga naunang naitayo. Etong GEST nasa Subic Bay, mga utol. So, pa-comment na lang kung may mga iba pa kayong alam na survival training camp na itinatag na mas maaga dito sa nasa atin sa Subic Bay, mga utol. Pa-comment na lang yon. Tuloy na natin to. Ang GEST Camp ay isang pangunahing survival course provider ng bansa ng Pilipinas na nag-aalok ng mga adventurous at pagkakataong tuklasin ang kanilang primitive instinct para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagturo sa kanila ng mga katutubo ng mga kasanayan na may pinakamalawak na hanay at pinakakomprehensibong survival training courses. Pero totoo yan mga utol, isa ang mga sundalong Pinoy, ang mga sundalong Pinoy natin na sanay sa survival o sa jungle survival. And hindi lamang naman tayo mga utol. Sa history natin, yung Vietnam, nung panahon ng Vietnam War, yun yung dahilan kung bakit natalo ang US forces ng mga Vietcong. Dahil sa kabisado ng mga Vietcong yung terrain at saka yung jungle, yung forest doon sa kanilang lugar, at sanay sila sa mga diskarte doon. So, ang laking bagay din itong balikatan exercise kasi ang daming natututunan ang dami rin natututunan ng sundaling Amerikano sa mga sundalong Pinoy natin, especially sa mga ganitong pagkakataon. Okay, ang isa sa pinakamagaling natin dito pagdating sa jungle survival ay ang mga scout ranger natin. Okay, mga utol, may isa pa nalimutan ko lang yung pangalan ng kanilang grupo. Special Forces din yon, mga utol. Pero isa na ang ating Scout Rangers sa mga magagaling pagdating sa jungle survival. Okay mga utol, tuloy na natin. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Unang gumawa ng jungle survival training ang US Marines at Philippine Marines sa Ternate, Cavite, at sumunod naman sa Capas, Tarlac. Sinundan naman ito ng mga bilateral martial arts at tactical combat casualty care. Ang mga ito ay natapos na nating explain sa mga nakalipas nating video. Ang isa pang training na ginawa ay mga attack position at maneuver. Ito ay kung paano lusubin ang kalaban mula sa dahan-dahang paggapang, pagmaniobra at pag-atake. Ang mga ganitong training ay sigurado kung alam naman na ng ating mga sundalo. Tama. Yung paggamit na lang ng mga gamitan, no? Yun yung isa rin sa mga natin. Pero maganda pa rin yung mga training na ganyan. Eto na. At sa patuloy na tensyon sa agawan ng mga teritoryo, sa isang pahayag sa South China Morning, sinabi ni Chinese President Xi Jinping sa mga Chinese naval officers noong Miyerkules na dapat silang maging parehong firm and flexible sa pagtanggol sa interes ng kanilang bansa. Ginawa ni Xi Jinping ang mga komento kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pag-modernize ng People's Liberation Army o PLA sa isang pagbisita sa punong tanggapan ng South Sea Fleet ng PLA Navy sa lungsod ng Zhejiang bilang bahagi ng kanyang inspection tour sa southern province ng Guangdong.
Ang South Sea Fleet na nasa ilalim ng PLA Southern Theater Command ay direktang may pananagutan sa pinagtatalunang South China Sea at West Philippine Sea, gumaganap ng suportang papel sa Taiwan Strait. Ayon sa State News Agency sa Xinhua, sinabi ni Xi Jinping na dapat igiit ang pagharap ng mga isyung militar mula sa mga pampulitikang pananaw at isagawa ang mga pakikibakang militar ng matatag at may kakayahang umangkop, pagbutihin ang mga kakayahang pangasiwaan ang mga komplikadong problema sa isang papapanahong paraan, determinadong ipagtanggol ang kanilang soberanya ng teritoryo at mga interes ng dagat at sikaping protektahan ang pangkalahatang katatagan sa paligid. Ang pinuno ng China na si Xi Jinping na namumuno din sa Central Military Commission ay humiling sa mga opisyal na tumulong na pabilisin ang pagbabago ng PLA sa isang modernong puwersang panlabanan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na nakatuon sa tunay na labanan at pagpapatibay ng mga makabagong konsepto ng pakikipagdigma. Sa totoo lang, no? Kasi nauuga na sila, umbaga parang shaken na sila doon sa ginagawang balikatan exercise dito sa Pilipinas, mga utol, at saka yung pagdating ng puwersa ng Amerika dito sa ating bansa at sa South China Sea. So, pero hindi ko maintindihan, hindi ko talaga lubusang maintindihan sa kanilang mga utol. Bakit pilit nilang iginigiit yung soberanya o yung mga teritoryo na hindi naman kanila? Okay, maiintindihan ko sila sa Taiwan, yung sa One China policy na gusto nilang kugbubin talaga ang Taiwan kahit na gusto ng Taiwan maging independence na. Pero yung pagkuha nila ng mga isla dyan sa Spratly Islands at yung pagkamkam nila, pilit nilang pagkamkam ng Scarborough Shoal, yung mga bahagi, yung mga teritoryo na ayon sa batas, sa international law ay sa Pilipinas, yun ang hindi ko maintindihan sa kanila. Kung talagang gusto nila ng kapayapaan, titigilan nilang mangagaw ng teritoryo ng may teritoryo. 'Di ba mga utol? Ngayon pero yun ang pinaglalaban nila, pilit nilang pinaglalaban. Kung pinaglalaban lang nila ay Taiwan, wala siguro silang problema sa Pilipinas, 'di ba? Magkakaproblema lang sila sa US at sa Taiwan. Okay? At sa ibang bahagi pa ng mundo. Pero ngayon, ang dami ng galit sa kanila. Halos buong Southeast Asian nation galit sa China, 'di ba mga utol? Dahil nga, hindi lang naman tayo ang tinaagawan nila ng teritoryo. Marami pang iba. At inilabas ko na yan mga utol, pero gusto ko malaman ang inyong komento hinggil sa usaping ito. Pa-comment na lang, ituloy na natin to. Resolbahin ang mga kakulangan, Dalikan lang natin konti. ang mga pagsasanay na nakatuon sa tunay na labanan at pagpapatibay ng mga makabagong konsepto ng pakikipagdigma. Resolbahin ang mga kakulangan at kahinaan at isulong ang pangkalahatang pag-upgrade ng mga sistema ng labanan. Upgrade pa sila, no? Noong Lunes, ang USS Guided Missile Destroyer na USS Melios ay dumaan sa South China Sea nang wala pang 12 nautical miles ang layo mula sa Mischief Reef, isang artificial na isla na kontrolado ng China sa Spratly Island. Ang pagdaan ng USS Melios ay nag-udyok sa Southern Theater Command na magpadala ng mga eroplano at barkong pangdigma para sundan at subaybayan. Sinabi ng China na iligal na pumasok ang barko ng US. Nangyari ang insidente sa parehong araw bilang isang pangunahing pagsasanay ng PLA sa Taiwan Strait at isang araw bago magsimula ang isang malaking joint military exercise sa pagitan ng US at Pilipinas. Sa mga pahayag na yan ni Xi Jinping ay mukhang naghahanda na nga talaga ang China sa digmaan. Huwag naman sana mangyari dahil lahat naman tayo ay ayaw sa mga digmaan na yan. Pero sabi nga ng US, safe vis pacem para bellum. If you want peace, prepare for war. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Okay mga utol, ano masasabi nyo dyan sa ating report? Pero yung USS Melios, nagawan ko na reaction video yun, mga utol, nandito yung pagpasok ng US Navy sa Taiwan Strait. Pero ayon sa US Navy, ay naayon sa batas ang kanilang paglalayag. Okay, so wala silang tinatapakang batas doon na pumasok, hindi talaga sila pumasok sa mismong teritoryo o sa katubigan ng China.
Doon lamang sa pwede nilang daanan. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo sa paghahanda ng China sa napipintong gera? Pero tama lang rin naman kasi tayo rin naman naghahanda at ang buong mundo, palagay ko naghahanda, including Japan nga na nananahimik naghahanda na rin sa napipintong gera. Ang nagsimula naman ito China, dito sa ating rehiyon China lang naman talaga problema dito. Siyempre, iba naman yung usapin ng Ukraine at Russia. Pero etong pangagaw ng teritoryo ng China, yan nagbubunsod kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang tensyon. Yan yung pinaka-obvious na dahilan, di ba mga utol? Wala namang iba Anyway, pa-comment na lang ang inyong mga opinion. Paki-like ng video. Maraming salamat sa iyo, John Reves. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Aquiles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.